Okay, good morning po sa ating lahat. Magandang umaga. May 22, day 142 ng ating morning devotion. At focus po tayo sa ating passage, Psalms 119, 129 to 144. Dito po sa Psalms 119, 129 to 144, may kalungkutan po, no, yung psalmist o yung author ng ating pag-uusapan. Kalungkutan dahil sa kanyang conviction sa salita ng Diyos. At yun nga po, pamamagatan natin itong overcoming sad, S-A-D, with God's hope. No? Paano pagtatanggap pa yan ang kalungkutan sa pag-asa na meron sa Diyos. So, ang ating focus verse ay nasa Psalms 119-136. Ang sabi po roon, streams of tears flow from my eyes because people don't obey your law. Sa Tagalog, labis akong umiiyak, sabi ng psalmist, dahil hindi sinusunod ng mga tao ang iyong kautusan. So bakit kaya siya naiiyak? Bakit siya nalulungkot, napipigati? No? Basahin po natin ano yung konteksto ng kanyang pagkaiyak at pagkalungkot. So ito po ay nabasa natin verse 136 at babasahin po natin verses 135 to 131. So pababa para po makita natin ang sisimulan ng kanyang labis na pag-iyak. Ang sabi sa verse 135, ipakita nyo sa akin na inyong lingkod ang inyong kabutihan at turuan nyo ako ng inyong mga tuntunin. 134, iligtas nyo ako sa mga nang-aapi sa akin, masunod ko ang inyong mga tuntunin. Patnubayan nyo ako sa pamamagitan ng inyong mga salita at huwag nyong hayaang pagharian ako ng kasamaan. Masdan nyo ako at kahabagad gaya ng lagi nyong ginagawa sa mga umiibig sa inyo. At sa verse 131, ito yung pinakadulo, ang sabi niya, labis kong hinahangad ang inyong mga utos. No, dahil sa kanyang conviction na laging sumunod sa mga utos ng ating Panginoong Diyos, naiyak siya, no, at nagkaroon ng kalungkutan. Ano ba yung ibig kong sabihin ng sad o SAD? Number one, yung kalungkutan nga about sorrow. No? Ang mga agos ng luha ng psalmist ay sumasalamin, nagre-reflect doon sa matinding kalungkutan na maaring magmula doon sa kanyang pagkakita sa iba na hindi sumusunod sa mga ways ng ating Panginoon o doon sa mga landas, no, sa mga gusto mangyari ng ating Panginoon, at dahil doon nagkaroon siya ng sorrow. Now, kung tayo ay nakakaramdam din ng gano'n, na yun nga yung ating conviction because of the Word of God, na kung papaano tayo ay nakita natin, nagbigay sa atin ng matinding pag-asa sa mga panahon ng kawalan, paano natin madadala ang kalungkutang ito sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin? We need to bring our sorrow to God. Na maglaan tayo ng ilang sandali para manalangin at dalhin yung kalungkutan na iyon. Nakita natin na nakakalungkot na ang iba nga ay hindi pinapahalagan, no, ang salita ng Diyos. At hilingin natin sa Kanya na aliwin at gabayan tayo sa ating mga kalungkutan na ito dahil sa ating conviction ng mga utos ng Diyos. So, sorrow. A is affliction o yung pagdurusa. Napaka-evident o kitang-kita yung kanyang emosyon, no, ng psalmist, yung emotional pain dahil sa hindi pagpapahalaga ng iba sa salita ng Diyos. At para nga sa atin, pag tayo ay nagkakaroon ng mga ganitong affliction o pagdurusa brought by our conviction, paano tayo makakahanap ng kaaliwan? No?
sa presensya ng Diyos sa panahon ng kapigatian. So, sabi nga, we need to find comfort in God's presence. No? Sa 16:11 ng Psalms, in His presence there is fullness of joy. So, we need to reflect sa kanyang presensya upang yun nga po makapagbigay ng comfort, makapagbigay ng kapayapaan, kaaliwan sa atin sa panahon ng ating affliction. And letter D ng sad, sorrow, affliction. Yung D, yung pagkabahala po o yung distress, no? Yung pagkabahala ng author sa hindi pagtupad ng iba sa kautusan o sa mga landas ng ating Panginoon ay kapansin-pansin. No? Kapansin-pansin yung kanyang dinadala na kalungkutan o pagkabahala. So, ang tanong nga ay paano natin mapapagkatiwalaan ang kapangyarihan ng Diyos sa gitna ng ating mga pagkabahala. Matindi talaga ang conviction ng salita ng Diyos, mga kapatid, no? Habang tayo ay patuloy na sinasaliksik ang salita ng Diyos, patuloy na ginagawa ang kanyang kalooban, na minsan tayo rin naman ay sumasablay, no? May mga lapses din tayo, pero yun nga, nakikita natin sa ating mga spiritual eyes yung pain, yung kalungkutan, yung sadness, hindi lang para sa ating sarili, kundi higit sa lahat sa mga tao na talagang hindi pinapahalagahan ang salita ng Diyos. Kaya we need to trust God's sovereignty talaga, na pag-isipan natin paano tayo magtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos na sa gitna ng mga pagpapawalang bahala na ito ng maraming tao sa kanyang salita, no? Malaman natin na siya pa rin ang may control ng lahat. At yun nga, sa panahon ng sorrow, affliction, and distress, pwede tayong lumapit sa ating Panginoon at umiyak katulad ng psalmist dahil sa nakikita natin sa ating mga paligid. Napaka halaga po ng salita ng Diyos sa ating mga buhay, especially sa panahon ngayon na yun nga, full of uncertainty, no? Tapos hindi natin control ang mga sitwasyon, na nandoon ka sa isang alanganin na sitwasyon, pero yun nga, wala kang magawa, na ang gagawin mo lang ay talagang iiyak sa Diyos yung iyong pagkalungkot o yung iyong sorrow, affliction, and distress. Kaya ang aking dalangin, no, sa bawat isa po sa atin, ang salita ng Diyos ay magdulot sa bawat isa ng pag-asa at kaaliwan pag dumaranas tayo ng SAD o ng SAD, no? Kung ano mang kalungkutan ito, pagdurusa o pagkabahala, ay hayaan natin ang kaaliwan ng ating Panginoong Diyos ang sumaatid. At yun nga po, makakatagpo tayo sa kanyang presensya ng kapayapaan at kapanatagan sa kanyang mga salita. So, yes, may the Word of God always convict us, hindi lamang gumawa ng mabuti, higit sa lahat, no? Mapapurihan ng Diyos, makilala siya ng gusto, ma-expose ang kanyang kabutihan, yung kanyang katapatan, yung ang kanyang pag-ibig, at siyempre, higit sa lahat, yung kanyang kabanalan. So, we need to really dwell on the presence of God through His Word. Napakalaga po. Kaya nga po tayo sa mga very consistent na nakikinig, no? Sumasali, nakikisa sa ating morning devotion. Napakahalaga po nito upang yung salita ng Diyos ay magbigay sa atin ng kaaliwan, no? Sa ating sorrow, magkaroon ng kagalingan sa ating mga affliction, at higit sa lahat ng katatagan sa ating mga distress situation ng ating buhay. So, pinagpala po tayo, at yun nga po, katulad ng psalmist, tayo rin po ay
may mga conviction when it comes sa Word of God. At patuloy natin panghawakan ang conviction na iyon. Tayo pong lahat ay manalangin. Muli, dakilang Diyos, maraming salamat, O God, sa mga salita mo na hindi lang ito namin binabasa, kundi patuloy, Panginoon, na kami ay kinoconvict ng iyong banal na Espiritu upang ang iyong mga salita ay tunay na mabuhay sa aming mga puso. At dahil doon, Lord, nagkakaroon kami ng sorrow, affliction, and distress pag nakikita namin ang maraming mga tao na hindi pinapahalagan ang iyong salita, na kung saan nagbigay ito sa amin ng pag-asa, nagbigay ito sa amin, Panginoon, ng proteksyon, ng kagalingan, nagbigay sa amin, Panginoon, ng inspiration, ng kublihan, Panginoon. Kaya nga po, sobrang nalungkot at umaagos ang pag-iyak ng psalmist, O Lord, dahil sa kanyang nakikita sa kanyang kapaligiran, dahil sa mga tao na hindi nagpapahalaga sa iyong mga salita. So, ganun din po kami, Panginoon, na dahil sa aming mga conviction, na kami ay sold out sa iyong mga salita, Lord, patuloy na bigyan mo kami ng peace, bigyan mo kami, Panginoon, ng comfort, na patuloy na umasa sa iyong kapangyarihan, sovereignty, na ang mga tao na iyong nilalang ayon sa iyong kawangis ay patuloy na magkaroon ng desire, O Lord, to really know you through your word. Marami pong salamat sa paalalang ito at patuloy, O God, na ang mga salita mo ay buhay sa aming mga puso at patuloy na dadalhin ang iyong mga kalooban, ang iyong mga panuntunin upang patuloy na makita si Kristo sa bawat buhay ng mga anak mo na nagmamahal sa iyo. Lord, tinataas namin, Panginoon, sa umagang ito, specifically, O Lord, ang mga anak mo na nasa banig ng karamdaman, nangangailangan ng kagalingan. Lord, we lift them up to you. Anuman po, Panginoon, ang mga nararapat na gamot at karunungan ng doktor upang ang kanyang karamdaman ay magkaroon ng kalunasan at makabalik sa napakagandang disenyo mo sa amin, Lord, ay ikaw ang manguna, ikaw ang magbigay, Panginoon, at sa mga pangangailangan ay ang provision mo, O Lord, ang aming hinihingi upang ipagkaloob mo sa kanila at makaraos, Panginoon, sa kanilang mga pinagdaraanan. Marami pong salamat, O Lord, tunay na ikaw ang Diyos na nabuhay sa aming kalagitnaan mula sa mga salita nung una pa man upang makasama namin at maging buhay na patotoo at namatay sa krus at muling nabuhay upang ang mga salitang ito ay maging katotohanan sa bawat nilikha mo. Marami pong salamat, aming Diyos. Muli, we love you and thank you for loving us first. At ang lahat ng ito ay aming dinadalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Muli, sad, overcoming sad with God's comfort, sorrow, affliction, and distress, at patuloy na makita natin ang ating mga sarili na sa presensya ng Diyos na kung saan nadodoon yung fullness of joy. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat.